Hey guys, mga ka-road trip, nakalabas na naman tayo. Welcome back to the channel, no? Any Road Trip Boys. So in this episode, gusto kong sabihin sa inyo specifically ano ba yung mga likes and dislikes ko dito sa paggamit ng Bristol Venturi 500. After 2 years ng usage, I can tell you from a owner's perspective, actual experience to, I love the bike. Sabihin ko sa inyo ano yung mga likes, top likes and dislikes ko sa paggamit ng Bristol Venturi 500. Oo nga pala, no? This video isn't sponsored. So actual experience to ng owner ng Venturi 500. First na like, okay, so bang for buck siya for the price of 368,000. So excluding dun yung yung kanyang registration. So kasama na dun yung accessories like windshield, crash guard, skid plate, mud guard, hand guard, center stand, top box bracket niya. Ang gulong niya Metzeler na Tourance tires. So makapit siya, sigurado yan. Kasi sa ilang North Loop ko ang daming bangkingan dyan. Makapit. So consider the price na nabanggit ko, 368 excluding yung kanya registration. So papatak yan mga somewhere around mga 375. Yung mga kasamang binanggit ko na yon, easy 50,000 yon kung sa labas mo pa kukunin yan. Kasi may center stand lang eh. Anyway, so yung mga binanggit ko, karamihan yan sa high-end na bikes mo lang yan kagad makukuha. Next na like, large na fuel tank, 21 liters capacity, meaning less refueling needed. One full tank nyan is about 470 to 500 kilometers. So third, very fuel efficient, which is about 25 kilometer per liter. Next na like, lightweight yung bike. So weighing only 178 kilograms. Very nimble siya. Manageable in traffic. At saka alam mo, easy to use in corners. Next na like ko, out of the box, pag kuha mo ng unit mo, LED headlights na siya. LED yung signal lights niya, LED rin yung brake lights niya. Next, of course, ABS, diba? Equip siya ng ABS, both front and rear. Next na like, equip siya ng riding mode. So yung riding mode niya, meron siyang sport at saka safe. Next na like, Asian seat height siya. So kahit yung 5'4" na height, kayang kaya. Next na like ko, syempre 500cc engine siya, diba? Easily allowed sa expressway. Next na like, availability of parts and accessories sa dealer at saka sa online. So there's so much to say pa rin, there's so much to tell about sa mga likes, pero hindi pwedeng puro likes, diba? Let's be fair, meron din namang mga dislikes dito. First na dislike ko, unfortunately, pagka mabilis ka around 130, 150, ma-vibrate yung ilalim niya na part. Sa foot peg mo, ramdam mo siya. So para siya yung may para ka merong pangmasahe. Pero hindi siya deal breaker for me. Kasi easily ililipat ko lang pa ako sa foot pegs dito sa rear, nawala na yung vibration eh. Ganon. Tsaka sa upuan hindi mo siya ramdam. Nararamdaman mo lang siya sa foot pegs. Isolated area lang siya, dun mo lang siya mararamdaman. Next na dislike ko, ang ABS at saka riding mode for other bikes, may switch dito sa handlebar. Sa kanya nandito sa nandito sa instrument panel. While hindi ka naman kailangan tumigil para lang mag-adjust. Hindi mo na kailangan gawin yon. Magagawa mo na siya dito, mapipindot mo lang siya para i-change yung riding mode mo o yung ABS mo. No problem. Kaya lang parang masyadong safety hazard. Kasi habang umaandar ka, nagkakalipot ka. Next na dislike ko, in this day and age, wala na yata halos gumagamit sa motor na yung mga ilaw kailangan pa na may switch. Pero ewan ko lang
for this one, meron pa siyang switch dito ng ilaw, no? Na dapat technically speaking wala na. Parang ako, I'd prefer na dito, nandito yung ano ko, yung riding mode ko, 'di ba? O nandito yung ABS ko. Nandun yung switch na yon. Sana. Number 4, sana yung while again hindi naman siya deal breaker, hindi pa siya TFT. Liquid crystal display pa siya, LCD pa siya. So sana TFT na siya. So with that, I hope you folks na learned something new today sa Bristol Venturi 500 and why someone like me loves it a lot. So if you like this video, don't forget to give me a thumbs up, like, share, and subscribe. And comment kayo, baka meron pa tayong pwedeng mapag-usapan pa. Alright, so sa next video ulit. See you guys, bye!